Kasabay sa pag-usbong ng iba't ibang teknolohiya ay ang pag-usbong din ng iba't ibang klaseng scam gaya na lamang ng investment scam kung saan isa ito sa kanilang ginagamit na paraan para makapangloko ng mga tao. Ayon kay Wilhelm Palmas, ang siya namang Treasury Operation Officer ng Bureau of Treasury Region 1 at sa ibinahagi nitong detalye sa kapihan sa Ilocos na dapat kilatising mabuti ang mga nakakausap at huwag basta-basta magtitiwala dahil sa panahon ngayon na marami na ang too good to be true na isa sa mga red flag at sasabihin nila na ang pera na sinimulan mo ay dodoble o di kaya ay titriple. Kaya dapat ding alamin muna ang company o korporasyon na paglalaanan mo ng investment at siguraduhin mayroong Security Exchange Commission. Isa rin sa red flag na hindi makatotohanan na investment ay kapag pinipilit ka, paghingi ng OTP o ang iyong one-time password. At marami pang mga red flag na makikita kapag isang investment ay scam. Kaya mahalaga ang maging maingat sa magagawin na pakikipag-usap. Ang investment scam ay isang uri ng pandaraya kung saan ang mga scammer ay nangangako ng mataas na kita o garantisadong return sa mga investment na hindi naman totoo. Ang mga scammer ay madalas na gumagamit ng mga mapang-akit na mga salita at mga pangako upang makuha ang pera ng mga biktima. Marami sa mga kababayan natin nabibiktima ng mga scams na tinatawag or yung mga investment schemes na tinatawag. So, paano nga ba nakakita or nakakaspot ng red flag kung saan sa mga investment is parang scam siya, kung saan dinidesenyo kayo na parang linlangin na kunin yung pera ninyo based on premises of high returns with little to no risk at all. So number one, ang sinasabi nga nila, if it's too good to be true, most likely it's not true sa investment. So kung halimbawa pinangakuan nila kayo na doble po yung pera ninyo sa loob ng 6 na buwan, very likely po scam na po yan. And then, alamin nyo rin po kung yung pera nyo or yung investment, pag-investan ninyo ng kumpanya or corporation is invested po with Securities Exchange Commission po. And then, kung halimbawa, may lumapit sa inyo na bigla na lang kayong tinanong, oy, gusto mo mag-invest ng ganito? Medyo mag-isip na po kayo kasi unsolicited investment offers na po yon. And isa rin po sa mga key characteristic din po, key red flag po is pinipilit po kayo na mag-invest sa investment. Like, kinukulit kayo, minsan nga pinipressure kayo, tinatakot pa kayo eh. Yun po, red flag po yun. Ito pong minention ko po ng RTB, hindi naman po pilitan to. So, kung may capacity lang po kayo to invest, welcome po kayo. Pero kung hindi naman po, wala pong problema. And then, minsan din yung mga financial scams na tinatawag is, hinihingi po yung personal info nyo. Like, anong PIN mo sa bangko, ganon. Or anong OTP ng cellphone mo, ganon. Kung anong OTP isa-send sa cellphone mo, bigay mo sa akin, ganon. Or minsan, pag halimbawa tumatawag sila, like may nag-text sa'yo, bigay mo sa amin yung number na yun, yung OTP, yung one-time password, ganon, mga investment scam yun. And then, sa mga text po, like yung mga tinatawag din po na spoofing na tinatawag, maging alert din po kayo sa mga links po na sinesend through text po. Especially po yung mga, halimbawa, yung galing sa GCash. Hindi po sila nagsasend ng link. So kung halimbawa may natanggap kayo ng pangalan is GCash, then may link, very likely po scam po yan. Okay po? Ugaliin po natin na i-check po with regulatory authorities such as, for example, Securities and Exchange Commission. I think yung office nila is nasa Baguio. And then pwede rin po sa Bangko Sentral ng Pilipinas po. Meron po silang opisina dito sa La Union. And I think meron din sa somewhere sa Ilocos ata. Oo. And then, basta po maging wais po tayo and maging cautious po tayo sa pag-approach sa mga investment po, lalo na po kahit mga ka-close natin na kaibigan kasi minsan sila pa yung manluloko sa'yo, di ba? So, isip-isip po tayo lalo na pag if it's too good to be true. Para sa programang Bombo Hanay Big Time, Patrolong Minuuno, Bombo Ira Chicano, nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news information. Basta Radyo. Bombo.